Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito ng gabi, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at umaasa sa iyong presensya. Habang unti-unting nananahimik ang paligid, ang liwanag ng araw ay napapalitan ng katahimikan ng gabi, hinihiling namin ang iyong banal na yakap upang kami ay makaranas ng maayos at mahimbing na pagtulog. Salamat Panginoon sa buong maghapon na iyong ipinagkaloob. Sa bawat hininga, sa bawat oras ng katawan, sa bawat tagumpay, at maging sa mga pagsubok na nagturo sa amin ng pagtitiis at pananampalataya. Bago kami pumikit at ipahinga ang aming mga katawan, nais naming ialay sa iyo ang lahat ng aming pagod, mga alalahanin at mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Panginoon, ikaw ang aming kanlungan at sandigan. Tulad ng iyong pangako sa Aklat ng Awit chapter 4 verse 8 na nagsasabing, "Sa kapayapaan ako'y mahihiga at makakatulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng katiwasayan." Pinangahawakan namin ng iyong salita ngayong gabi. Naway ang kapayapaang nagmumula sa iyo ang bumalot sa aming silid, sa aming isipan at sa aming puso. Alisin mo ang anumang kaba, takot at pag-aalala na bumabagabag sa aming damdamin. Kung may mga problemang hindi pa nasusolusyonan, tulungan mo kaming ipaubaya ang mga ito sa iyong mga kamay, sapagkat alam naming ikaw ang kumikilos kahit kami ay natutulog. Ama, linisin mo ang aming isipan mula sa mga negatibong alaala ng araw na lumipas. Kung kami man ay nakapagsalita o nakagawa ng hindi kalugod-lugod, patawarin mo kami. Hugasan mo ang aming puso at punuin ito ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming magpatawad sa mga taong nakasakit sa amin upang wala ng bigat na aming dadalhin sa aming pagtulog. Nais naming pumikit ng may kapayapaan, walang galit, walang hinanakit, at walang takot. Tanging pagtitiwala lamang sa iyo. Panginoon, hinihiling namin ang iyong banal na presensya sa loob ng aming tahanan. Naway ang bawat sulok nito ay mapuno ng liwanag at proteksyon. Ipaalala mo ang iyong mga anghel upang magbantay sa amin habang kami ay nagpapahinga. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, sakuna o masamang panaginip. Kung may mga alalahanin man tungkol sa aming pamilya, trabaho, kalusugan o kinabukasan, ituro mo sa amin ang kahalagahan ng pagpapahinga sa iyong mga pangako. Ama, alam naming ang katawan ay nangangailangan ng pahinga upang muling lumakas habang kami ay natutulog. Naway ayusin mo ang anumang pagod sa aming kalamnan. Pagalingin ang anumang karamdaman sa aming katawan at bigyan kami ng panibagong sigla pagdating ng umaga. Tulad ng iyong sinasabi sa Mateo chapter 11 verse 28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at ako'y aking papahingahin. Lumapit kayo sa akin ngayong gabi upang tanggapin ang kapahingahang iyon." Panginoon, kung may mga bumabagabag sa aming isipan, mga bayarin na kailangang asikasuhin, mga responsibilidad na kailangang gampanan, o mga desisyong kailangang gawin,
Tulungan mo kaming ipagkatiwala muna ang lahat sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala na bukas ay may bago kang gagawin sa aming buhay. Ang gabi ay hindi katapusan, kundi pahinga lamang bago ang panibagong simula. Ama naming mapagmahal, nihiling din namin ang iyong kapahingahan para sa bawat miyembro ng aming pamilya. Habang kami ay natutulog, naway balutin mo rin sila ng iyong presensya. Kung may malayo man sa amin, bantayan mo sila kung nasaan man sila. Kung may sakit, pagalingin mo sila. Kung may nabibigatan ang puso, pagaanin mo ang kanilang damdamin. Naway sabay-sabay kaming gumising bukas na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Panginoon, tulungan mo kaming iwan sa iyo ang aming mga takot sa dilim, ang mga alaala ng nakaraan na minsan ay bumabalik sa aming panaginip. Ipagkaloob mo sa amin ang mahimbing na tulog na walang pag-aalala, walang bangungot at walang pagkagising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa iyo. Naway ang aming paghinga ay maging mapayapa, ang aming puso ay tumibok sa ritmo ng iyong kapayapaan at ang aming isipan ay mapuno ng mabubuting panaginip na nagmumula sa iyo. Salamat Ama, sapagkat alam naming hindi ka natutulog. Habang kami ay nagpapahinga, ikaw ay patuloy na kumikilos para sa aming kabutihan. Ikaw ang aming tagapagtanggol at pastol. Tulad ng sinasabi sa Awit chapter 23, ikaw ang aming pastol, hindi kami magkukulang. Sa luntiang pastulan mo, kami pinahihimlay. At sa tabi ng mga tubig na tahimik, kami ay iyong inaakay. Iyan ang aming pinangahawakan sa gabi. Na sa ilalim ng iyong pag-aaruga, kami ay tunay na ligtas. Ama, itinuturo namin sa iyo ang aming kinabukasan. Kung bukas man ay may mga hamon, bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang mga iyon. Ngunit sa ngayon, tulungan mo kaming magpahinga ng buong pagtitiwala. Alisin mo ang anumang tensyon sa aming katawan. Paluwagin mo ang aming mga balikat na nabibigatan sa responsibilidad. Ipagkaloob mo ang mahimbing na tulog na magbibigay sa amin ng panibagong lakas at malinaw na pag-iisip. Panginoon, salamat sa iyong walang sawang pag-ibig. Salamat sa proteksyong hindi nakikita ngunit tunay naming nararamdaman. Sa bawat pintig ng aming puso ngayong gabi, naway maramdaman namin ang iyong presensya. Sa bawat paghinga, naway maranasan namin ang iyong kapayapaan. Habang kami ay unti-unting pumipikit, tulungan mo kaming magtiwala na ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay. Inaanyayahan ka namin, Espiritu Santo, na punuin ang silid na ito ng iyong banal na presensya. Naway ang hangin na aming nilalanghap ay maging simbolo ng iyong kapayapaan. Itaboy mo ang anumang negatibong enerhiya o kaisipan na hindi nagmumula sa iyo. Nais naming ang gabi na ito ay maging oras ng tunay na pahinga, pisikal, emosyonal, at espiritual. Ama, sa pagtatapos ng araw na ito, muli naming ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat. Maraming salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Sa aming pagtulog, naway ang aming puso ay magpahinga sa iyong pag-ibig, at ang aming kaluluwa ay mapanatag sa iyong presensya. At kung kami man ay magising sa kalagitnaan ng gabi,
Naway ang una naming maramdaman ay ang iyong kapayapaan at hindi ang pag-aalala. Sa iyo namin iniaalay ang gabing ito. Ipagkaloob mo sa amin ang maayos, mahimbing at mapayapang pagtulog. At sa aming paggising bukas, naway ang aming unang salita ay papuri at pasasalamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Ama naming Diyos na walang hanggan, sa pagpapatuloy ng aming panalangin ngayong gabi, muli kaming lumalapit sa iyo na may pusong naghahangad ng tunay na kapahingahan. Habang ang mundo sa labas ay unti-unting tumatahimik at ang aming mga mata ay nagsisimula ng mapagod, nais naming ilagak sa iyong harapan ang lahat ng natitirang pag-aalala sa aming isipan. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam ng mga bagay na hindi namin nasasabi, ng mga lihim na takot na pilit naming tinatago, at ng mga pangambang bumabalot sa aming puso kapag kami ay nag-iisa. Kaya sa oras na ito, hinihiling namin ang iyong malambing na presensya upang kami ay tunay na makapagpahinga. Panginoon, may mga gabi na kahit pagod ang aming katawan, ay gising pa rin ang aming isip. May mga pagkakataon na paulit-ulit naming iniisip ang mga pagkakamali, ang mga hindi natapos na gawain, ang mga salitang sana ay hindi namin nasabi. Sa mga sandaling iyon, ikaw ang aming takbuhan. Turuan mo kaming pakawalan ang nakaraan. Ipaalala mo sa amin na ang iyong awa ay bago tuwing umaga at ang iyong pag-ibig ay hindi nauubos. Habang kami ay humihinga, tulungan mo kaming ipikit hindi lamang ang aming mga mata, kundi pati ang aming mga alalahanin. At hayaan kaming ikaw ang kumilos sa aming mga suliranin. Ama, kung ang aming puso ay nabibigatan dahil sa mga responsibilidad bilang magulang, anak, kapatid, kaibigan, o tagapagtaguyod ng pamilya, hinihiling namin ang iyong kapahingahan. Alam mo ang aming mga sakripisyo. Alam mo ang aming mga luha na hindi nakikita ng iba. Kaya sa gabing ito, yakapin mo kami ng iyong pag-ibig. Naway maramdaman namin na hindi namin kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa, sapagkat ikaw ang aming lakas at sandigan. Panginoon, pinapanalangin namin ang kalinisan ng aming mga isipan. Kung may mga negatibong kaisipan na pumasok, takot sa kinabukasan, kalusugan, pag-aalala sa pananalapi, palitan mo ang mga ito ng iyong katotohanan. Ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako tulad ng sinabi sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7, na huwag kaming mabalisa sa anumang bagay kundi sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay iharap namin sa iyo ang aming mga kahilingan. At ang iyong kapayapaan na hindi maunawaan ng isip ang siyang mag-iingat sa aming puso at isipan kay Kristo Jesus. Panginoon, nais naming maranasan ang kapayapaang iyon ngayong gabi. Ama, hinihiling namin na habang kami ay natutulog, ayusin mo ang aming katawan. Kung may mga bahaging masakit o may karamdaman, hipuin mo kami ng iyong kamay na nagpapagaling. Pahupain mo ang anumang kirot. Ibalik mo ang lakas na naubos sa buong maghapon. Naway ang bawat selula ng aming katawan
ay makaranas ng pagpapanibago. Ang aming pagtulog nawa ay maging daan ng iyong pagpapagaling at pagpapanumbalik. Panginoon, hinihiling din namin ang kapayapaan sa aming emosyon. Kung kami man ay nasaktan, nadismaya o napagod, dalhin namin ang galit o sama ng loob sa aming pagtulog. Nais naming magpahinga na may malinis na puso at payapang damdamin. Turuan mo kami magtiwala na ikaw ang bahala sa hustisya at sa pag-aayos ng lahat ng bagay sa tamang panahon. Ama naming Diyos, hinihiling namin ang proteksyon sa gabing ito. Bantayan mo ang aming tahanan laban sa anumang panganib. Ilayo mo kami sa sakuna, sa sunog, sa magnanakaw, at sa anumang masamang balak ng kaaway. Takpan mo kami ng iyong banal na dugo at palibutan ng iyong mga anghel. Tulad ng iyong pangako sa Awit chapter 121 na ikaw ang nag-iingat sa amin at hindi ka natutulog ni naaantok. Pinangahawakan namin ang iyong salita habang kami ay nagpapahinga. Ikaw ang aming tagapagbantay. Panginoon, hinihiling namin na ang aming mga panaginip ay maging mapayapa. Kung may mga alalahaning sumusubok na pumapasok sa aming isipan habang kami ay natutulog, palitan mo ang mga ito ng mga panaginip na puno ng pag-asa at katiyakan. Naway ang aming gabi ay hindi maging lugar ng takot, kundi maging lugar ng iyong kapayapaan. Kung kami man ay magising sa kalagitnaan ng gabi, tulungan mo kaming agad na maalala ang iyong kabutihan at muling makatulog ng may tiwala sa iyo. Ama, salamat sapagkat ang gabi ay paalala na hindi namin kailangang maging abala sa lahat ng oras. Ang pagtulog ay tanda na kami ay may Diyos na kumikilos. Kahit kami ay nagpapahinga, turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng lubos. Alisin mo ang pagnanais na kontrolin ang lahat. Sa halip, tulungan mo kaming ipaubaya ang aming buhay sa iyong perpektong plano. Panginoon, ipinapanalangin din namin ang bawat isa na nahihirapang matulog. Ang mga may sakit, ang mga may mabibigat na pinagdaraanan, ang mga nalulungkot at nag-iisa. Ipadama mo sa kanila ang iyong presensya. Bigyan mo sila ng kapayapaan at pag-asa. Kung nais naming sambitin ang pasasalamat, salamat sa buhay. Salamat sa pamilya, salamat sa trabaho at mga biyaya. Salamat maging sa mga pagsubok na nagtuturo sa amin na umasa sa iyo. Naway ang aming pagtulog ay maging banal na sandali ng pakikipagtagpo sa iyong kapayapaan. Panginoon, ipinapanalangin din namin ang bawat isa na nahihirapang matulog. Ang mga may sakit, ang mga may mabibigat na pinagdaraanan, ang mga nalulungkot at nag-iisa. Ipadama mo sa kanila ang iyong presensya. Bigyan mo sila ng kapayapaan at pag-asa. Kung may mga luha mang pumapatak sa kanilang mga unan ngayong gabi, punasan mo iyon ng iyong pag-ibig at yakapin mo sila ng iyong aliw. At sa aming paggising bukas, naway kami ay may bagong lakas, bagong pananampalataya at bagong pag-asa. Ngunit sa ngayon, Ama, kami ay nagpapahinga sa iyong presensya. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang gabing ito. Ipinagkakaloob sa amin at ipinagkakaloob namin ang aming maayos, malalim at mahimbing na pagtulog
na puno ng iyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo manalangin, ihanda natin ang ating puso sa pasasalamat at pagpapakumbaba. Alalahanin natin na ang paglilingkod ay mayroon tayo sa biyaya ng Diyos at hindi bunga ng sariling lakas. Isuko natin ang ating mga plano at gawain upang siya ang manguna at magbigay ng karunungan. Sa gabay ng Espiritu Santo, naway maging daluyan tayo ng pag-ibig, tiwanag at katotohanan sa lahat ng ating ginagawa para sa Kanyang kaharian. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na tapat at puno ng awa. Sa unang bahagi ng aming panalangin ay itinataas namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyo. Salamat sa biyaya ng buhay at pagkakataong kami ay maging kasangkapan sa iyong gawain. Ang ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin ay hindi isang simpleng tungkulin lamang, kundi isang banal na pagkakataon upang maipahayag ang iyong kaluwalhatian sa gitna ng sangkatauhan. Pinupuri ka namin dahil sa iyong walang hanggang kabutihan na laging sumasama sa aming mga hakbang. Sa kabila ng aming kahinaan at mga kakulangan, patuloy mong ipinaparanas ang iyong habag, pagtutuwid. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa bawat pagtitipon, sa bawat salita ng pag-asa, at sa bawat pagkilos ng paglilingkod, ikaw ang tunay na dahilan at pinagmumula ng lahat. Ang mga tinig, talento, at oras na nagiging makabuluhan lamang dahil ikaw ang gumagabay at nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa. Tunay na wala kaming maipagmamalaki, kundi ang iyong kabutihan na laging nananaig. Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming ministeryo, hindi maiiwasan na mayroong mga pagsubok, mga pagod na dumadapo sa katawan at minsan ay pagkadama ng kahinaan sa puso. Kaya naman sa bahaging ito ng aming panalangin, kami ay nagsusumamo ng iyong tulong at gabay. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataong kami ay nagkulang, kung nagiging abala kami sa gawain at nakakalimutang ikaw ang sentro ng lahat. Naway laging sariwain sa aming puso na ang paglilingkod ay hindi para sa sariling tangal, kundi para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy sa kabila ng mga balakid, ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban, at ng tapang upang magsalita ng katotohanan kahit masakit at mahirap. Hinihiling namin, Ama, na huwag mong hayaang maging hadlang ang aming mga personal na kahinaan at kahirapan sa ikalalago ng iyong kaharian. Bagkus, gamitin mo ang aming mga sugat at karahasan bilang patotoo ng iyong kagalingan at katapatan. Tulungan mo rin kaming maging mahinahon sa pakikitungo sa aming kapwa. Magpapakumbaba sa aming mga salita at gawa
at magpatuloy sa pagmamahalan bilang tunay na pamilya at pananampalataya. Diyos ng liwanag at pag-asa, sa mga sandaling kami nakakaramdam ng panghihina, ibinubulong namin ang aming buong tiwala sa iyo. Ikaw lamang ang aming sandigan, ikaw ang bukal ng kapayapaan na hindi kailanman mauubos. Sa kabila ng mga unos at hamon, alam naming ang iyong plano ay higit na dakila kaysa sa aming iniisip. Kaya't sa halip na panghinaan ng loob, itinataas namin sa iyo ang aming buong pagtitiwala. Ang ministeryong ito ay hindi lamang gawa ng tao. Ito ay bunga ng iyong espiritu na patuloy na gumagalaw at nagpapalakas sa amin. Kaya't anuman ang aming kinakaharap, ipinagkakaloob namin sa iyo ang aming buong pagkatao. Naway makita ng bawat isa sa amin ang mahalin ng layunin sa bawat maliit na gawain. Nang isang ngiti, isang dasal, o isang simpleng salita ng pag-asa ay maaaring maging kasangkapan upang baguhin ang buhay ng isang kaluluwa. Hinihiling namin, Ama, na patuloy mong basbasan ang lahat ng aming programa, pagtitipon at mga planong hinaharap. Naway manatiling malinaw sa amin na ikaw ang simula at wakas ng lahat. At wala kaming magagawa kung wala ang iyong banal na presensya. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin na ito, itinataas namin ang papuri at pagsamba na karapat-dapat lamang sa iyo. Tinataas namin na ikaw ang hindi nagbabago, ang Diyos na nagbibigay saysay sa aming paglilingkod. Naway maging malinaw sa lahat ng aming ginagawa, ang ministeryo ay hindi isang tungkulin lamang, kundi isang buhay na alay sa iyo. Salamat sapagkat sa bawat takbang, ikaw ang aming kaagapay at kalakasan. Salamat sapagkat sa gitna ng mga pagkukulang, hindi mo kami iniwan, kundi patuloy mong pinupunuan ang aming kakulangan ng iyong biyaya. At salamat sapagkat sa bawat tagumpay, ikaw ang tunay na nagiging dahilan, ngayon at magpakailanman. Ikaw lamang ang nais naming sambahin, paglingkuran at dakilain. Sa lahat ng ito, Ama, itinataas namin ang aming mga panalangin na may pusong ganap na pagtitiwala at umaasa sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, sa presensya ay lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at kababaang loob. Walang katumbas ang biyayang ipinagkakaloob mo araw-araw. Mula sa liwanag ng araw na gumigising sa amin hanggang sa mga hiningang patuloy mong ibinibigay upang kami makapaglingkod sa iyong banal na gawain. Panginoon, salamat sa pagkakataon na kami ay maging bahagi ng iyong ministeryo. Salamat sa pagtawag mo sa amin upang maghatid ng mabuting balita sa mga nangangailangan, upang magbigay ng pag-asa sa mga nawawala ng lakas, at upang magsilbing liwanag sa gitna ng dilim. Ang pribilehiyo ng paglilingkod sa iyo ay hindi karapat-dapat, kundi isang handog. Kaya't kami nagpupuri sa iyo sapagkat sa kabila ng aming mga kahinaan, pinili mo kaming gamitin bilang kasangkapan ng iyong kalooban. Lubos ang aming pasasalamat sa mga taong iyong ipinadala
upang maging katuwang namin sa paglilingkod. Mga kasamahan sa ministeryo na nagbibigay ng lakas, nagiging sandalan ng oras ng pangangailangan at nagiging inspirasyon upang patuloy naming gawin ang aming mga tungkulin. Salamat din sa mga komunidad na aming pinaglilingkuran, sa mga kapatid na bukas ang puso at nakahandang tumanggap ng iyong salita. Sa bawat ngiti ng isang kaluluwang nakadama ng iyong pag-ibig, sa bawat pagbabagong nasaksihan namin sa mga pusong dating sugatan, tunay na nakikita namin ang iyong pagkilos at ito ang pinakamatamis na gantimpala ng aming ministeryo. Panginoon, salamat din sa lahat ng pagsubok na aming nararanasan, sapagkat sa bawat hamon ay mas lalo mong pinatatag ang aming pananampalataya at binibigyan kami ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na diwa ng paglilingkod. Ngunit Ama, sa kabila ng lahat ng madali at inaamin namin na kami ay patungo sa iyo, may mga pagkakataong kami ng liuna, naguguluhan at naliligaw ng direksyon. Kaya ngayon, buong puso kaming dumudulog sa iyo upang humingi ng gabay at lakas. Turuan mo kaming mas mapagpakumbaba upang sa halip na umasa sa aming sariling kakayahan, lagi naming iasa ang lahat sa iyo. Hinihiling namin ang karunungan upang maipahayag ang iyong salita ng malinaw at may kapangyarihan. Hindi upang kami ay mapuri, kundi upang ikaw lamang ang maluwalhati. O Diyos, palakasin mo kami sa oras ng panghihina. Pag-alapin mo muli ang aming damdamin sa mga madaling tila nauupos ang apoy ng aming pananampalataya. At ipaalala mo sa amin ang unang dahilan kung bakit kami tumugon sa iyong tawag. At ito ay walang iba kundi ang iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, hiling namin ng iyong patuloy na paggabay sa bawat desisyon na aming gagawin para sa ministeryo. Naway ang bawat plano, proyekto at gawain ay nakasentro hindi sa pansariling ambisyon, kundi sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Ilayo mo kami sa tukso ng pagmamataas at pagkakawatak-watak, at sa halip ay itanim mo sa aming mga puso ang tunay na pagkakaisa, pag-unawa at malasakit sa isa't isa. Ipagkaloob mo rin sa amin ang kakayahang makinig ng may malasakit, magsalita ng may kababaang loob, at kumilos ng may dalisay na hangharin. Hinihiling namin ang iyong proteksyon laban sa anumang uri ng hadlang na nais sumira sa iyong gawain. Bantayan mo kami laban sa panghihina ng loob, takot at sa pang-alinlangan. Bigyan mo kami ng matatag na paninindigan upang ipaglaban ang katotohanan at ipamuhay ang iyong kalooban. Ama, hinihiling din namin na ikaw ang magbigay ng bukas na pintuan para sa mas maraming pagkakataon upang makapaglingkod. Ipadala mo kami sa mga lugar na higit na nangangailangan ng iyong salita, sa mga pusong sugatan, sa mga kaluluwang naguguluhan, at sa mga taong tila naliligaw sa dilim ng kasalanan. Naway maging liwanag kami na patuloy na magdadala ng pag-asa at maging asin na nagbibigay tamang lasa sa mundo na madalas ay natatabunan ng kapaitan at pangungulila. Panginoon,
turuan mo kami na hindi lamang magsalita ng iyong kabutihan, kundi ipakita ito sa pamamagitan ng aming buhay, sapagkat ang pinakamabisang ministeryo ay yaong nakikita sa gawa at hindi lamang sa salita. Ngayon, O Diyos, matapos ang lahat ng aming pasasalamat at pagsusumamo, buong puso naming ipinagkakatiwala ang aming sarili at ang aming ministeryo sa iyong mga kamay. Ikaw ang tunay na puno ng ubasan, at kami mga sanga lamang na mabubuhay lamang kung kami nananatili sa iyo. Kaya't hinihiling namin na manatili kang sentro ng lahat ng aming gawain. Ikaw ang simula, ikaw ang gitna, at ikaw ang wakas ng aming paglilingkod. Kung kami man ay pumalpak, ikaw ang magtutuwid. Kung kami man ay manghina, ikaw ang magbibigay ng lakas. At kung kami man ay matagumpay, ikaw ang siyang dapat purihin at pasalamatan. Panginoon, buong pagtitiwala naming iniaalay sa iyo ang aming bukas. Hindi namin batid ang lahat ng mangyayari, ngunit alam naming sapat na ang katotohanang hawak mo ang lahat. Sa iyo kami kumakapit, sa iyo kami umaasa, at sa iyo kami naglalagak ng aming buong tiwala. Ikaw ang aming sandigan sa oras ng bagyo, ang aming kublihan sa oras ng panganib, at ang aming ilaw sa oras ng kadiliman. Sa iyo rin namin iniaakyat ang lahat ng papuri at karangalan, sapagkat tanging ikaw lamang ang karapat-dapat sambahin at dakilain. At sa pagtatapos ng panalangin ito, Ama, banal ang iyong pangalan. Wala na kaming ibang nais, kundi ikaw ay malugod sa aming mga buhay. Gamitin mo kaming kasangkapan upang patuloy na maisakatuparan ang iyong plano ng kaligtasan para sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay nalulupaypay, subalit ikaw ang nagbigay ng sigla. Maraming oras na kami ay nagduda sa aming kakayahan, ngunit ikaw ang nagpaalala na sapagkat ipapatuwid mo lamang ang aming mga salita. Ikaw ang siyang magbibigay ng lakas at trabaho upang kami ay bigyang pribilehiyo maging katuwang mo sa banal mong layunin. Salamat din sa mga kapatid na kasabay naming lumalakad sa iisang pananampalataya, sa mga pinuno na nagbibigay ng gabay, at sa mga taong handang makinig at tumanggap ng iyong salita. Ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung wala ang iyong kapangyarihan at pag-ibig na kumikilos sa aming kalagitnaan. Ngayon, Panginoon, kami naman ay nananalangin ng buong pagsusumamo para sa aming ministeryo. Alam naming hindi ito madali at batid naming kasama ng pagkakataon ay ang bigat ng responsibilidad. Kaya't buong puso naming hinihiling ang iyong patuloy na paggabay. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa aming bukasyon, na hindi kami mapanghinaan ng loob. Kapag dumarating ang mga pagsubok, turuan mo kami na maglingkod, hindi para sa aming sariling kapurihan, kundi para sa kaluwalhatian mo lamang. Huwag mong hayaan na kami ay madaig ng tukso ng kayabangan, katamaran o panghihina ng pananampalataya. Sa halip, puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang sa lahat ng aming gawain ay makilala ka at madama ng iba ang iyong dakilang pag-ibig. Panginoon, ipinapahayag namin
na ikaw lamang ang aming kanlungan at lakas. At habang kami ay lumalakad sa landas ng paglilingkod, naway ang bawat takmang ay maging awit ng papuri at saksi ng iyong walang hanggang pagmamahal. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang aming tagapagligtas at inspirasyon sa lahat ng bagay, kami ay buong pusong nananalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.